Yo, magandang gabi. Kakauwi ko lang galing paggawaan. Hindi nahanap yung sakit eh. Kailangan daw magpaklas ng wiring para mahanap. Kaya ako na lang mag-troubleshoot. Medyo matagal kasi maghanap pag wirings, kaya siguro tinamad na yung gagawa sa talyer. Baka ma-experience nyo din to, kaya naisip ko i-share sa inyo. Nabaklas ko na bago ko maisip i-vlog. Ito, papakita ko muna yung problema. Naka-off ang motor at walang susi, pero umiilaw yung taillight. Pakita ko sa inyo gamit test light. Ito guys, oh. Nakita ko to kahapon ng gabi, buti naagapan ko. Kundi, madidrain talaga yung battery nito. Ayan guys, oh. Kita nyo naman na umiilaw kahit naka-off. Walang susi yan guys, patay yung makina. Ayan nung tinutusok ko sa gitna, ayan nung taillight. Umiilaw yan. Hinahanap ko lang dito yung flow ng wirings. Bali itong harness na papunta sa stator. Tapos dito nadaan yung harness. Ayan, chinecheck ko na rin kung walang sunog. Papunta siya dito sa harap. Ayan. Ayan yung harness niya. Bali yung end ng connection niya, net nitong harness, papunta rito sa rectifier regulator. Bali dito muna ako sa unang dinaanan ng wire ng taillight. Papunta to sa stator eh. Yung isang connection kasi dito ng stator, nakakonect sa taillight. Ay paalala lang pala, itong stator ko ay full wave na. Yung charging coil niya saka yung lightning coil ay parehas ng charging coil na. Kaya connected na siya, wala na tong ground yung stator ko. Connected na yung charging and lightning coil ko. Ito nakakonect sa taillight, may ilaw eh. Pwede nyo rin magamitan gamit yung tester, yung continuity. Ito, dito yung connection ng stator. Pakita ko lang yung wire niya. Ayan, meron siyang tatlong wire. Ayan, dyan nakakonect yung wirings ng stator. Ayan, papunta siya dito. Ayan guys, meron siyang tatlong wire papunta sa harness. Bali, putulin na lang muna natin yung mga connection dito. Try natin kung meron mangyayari, kung mawawala yung ilaw. Ayan guys, meron pa rin siyang ilaw. Putulin naman natin. Balik na natin tong tinanggal natin. Tapos putulin na natin yung umiilaw. Tapos i-test uli natin kung iilaw pa ba o hindi. Ayan guys. Ayan guys, bali nailaw pa rin. Kasi nakakonect siya sa isa pang wire eh. Dahil connection na nga yung dalawang wire na yun. Yung lightning coil saka charging coil. Parehas na siyang charging dahil full wave na tayo. Bali pinutol ko na yung isang wire. Ayan. Eh nung nakakonect doon, ibig sabihin naputol na yung pag-connect dito sa taillight. Ayan. Kailangan tanggalin ko pa rin yung isang wire. Kasi nailaw pa rin eh. Bali, test light naman natin uli yung dalawang wire na yun. Ayan. Ayan, ito na. Ibig sabihin, yung connection papunta sa rectifier, papunta rito ay nailaw. Yan guys, siya yung nagpapailaw. Galing siya sa rectifier. Kasi pinutol na natin eh, papunta sa taillight saka sa stator eh. Wala siyang pinanggagaling sa stator saka sa ibang linya. Ayan guys, oh, hindi na nailaw. Tinanggal natin yung connection. Ayan. Puntahan na naman natin yung susunod niyang linya kung saan to papunta. Ito guys, hanapin natin dito. Ayan to guys, white, red. Nag-iisa lang siyang wire, madali itong hanapin. Buti nag-iisang white, red lang nandito. Madali siyang hanapin papunta to sa dulo. Ayan guys, dito. Ayan, pag nahanap natin, ito guys, oh, nasa albas agad, white, red. Pupunta siya dito. Ayan, sa dilaw ng rectifier regulator. Ayun yung charge, nag-charge, tatlong yellow na yan. Yan. Bali yung isang yellow ko guys, hindi nakakonect yan. Kasi dalawa lang yung charging natin. 6 pin kasi itong rectifier ko, kaya hindi nakakonect yung isang yellow. Ayan, balatan natin, tapos i-test natin kung umilaw. Ayan. Bali, umabot yung ilaw hanggang dito guys sa may rectifier. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman guys na ilaw. Kailangan putulin uli natin.
kung saan siya nanggagaling. Ayan guys, tapos i-test natin ulit yung tag-isang wire kung saan siya nagbibigay ng power. Ayan guys, yung connected, yung dito, putol na, hanggang dito, putol na. Pwede nga yung test sa tester, continuity, kung magka-connection nga sila. Ayan guys, bali wala nang ilaw, wala nang power. Ito naman sa may rectifier. Ayun, siya yung nagbibigay ng power. Ayan. Sira yung rectifier regulator ko guys. Ito pala yung sanhi. Kaya bakit nagpapailaw yung taillight? Yung isa, pwede palang dahilan yon. Kaya pala umilaw yung taillight mo kahit walang susi o nakapatay yung motor mo. Dahil pala sa rectifier. Dahil sira, backward feeding. Yung red kasi na wire, pupunta yan sa battery. Kumbaga yung battery, mandi-drain kasi kinukuha ng rectifier. Yung rectifier kasi sa loob, meron siyang one-way na diode yan eh. Kailangan one-way lang yan papunta sa battery, hindi siya pwedeng bumalik. Ibig sabihin, pag bumalik yon, sira na yung diode sa loob ng rectifier. Yan guys, buti na lang meron ako dito ng extra rectifier. Hanapin ko muna dito. Yan sa mga abubot-abubot ko dito guys, nakalagay lang yan dito eh. Tanda ko eh, 3 years ago bumili ako nito. Kasi may nadaanan akong mura. Liwa. Basta ganun guys, yung tatak niya. Meron din ako dito ng stock na stator kung sakali bigla akong masiraan sa daan. Ayan guys oh. Ito guys, 5 pin. Ito talaga maganda pang full wave. Yung sa akin kasi guys, naka 6 pin yan pang. Hindi ko alam kung anong motor yon. Ayan guys, so makikita nyo kung gaano kalaki yung nakakabit sa akin. Ayan guys. 6 pin. Bali, hindi ko na ipapakita yung pag-transfer ng wirings nito guys. Kasi ganun lang din yan guys. Naka lang to. Color coding, black sa black, accessories yon. Tapos yung red sa battery, green sa ground, yung white, yung yellow sa charging, saka yung white. Ayun na yung connect sa stator. So guys, naipalit ko na. Meron akong vlog nun kasi guys sa isang video kaya hindi ko na ipapakita dito. Ang guys, yung na-connect dito sa accessories, ayan, yan yung black na wire papunta rito sa rectifier. Pag hindi nyo na ikabit yung guys yung black, yung dahilan na tumataas yung reading ng voltmeter nyo. Pwede siyang umakyat ng 15, 16. Baka lumobo yung battery nyo guys. Kaya kailangan i-connect nyo yung black niya. Ayan, i-connect na natin lahat yung mga tinanggal natin. Tapos, tester na rin natin kung hindi na nailaw. I-check na rin natin lahat. Ito na guys yung the moment of truth. I-check na natin kung iilaw. Yung guys, buti na lang hindi umilaw. Ibig sabihin tama nga yung pag-troubleshoot natin. Ang guys, so hindi na siya nailaw. Check naman natin din yung papunta sa taillight. Kasi ito rin yung connection doon eh. Dapat di na rin yung ilaw to. Ayan sa gitna. Pag dito umilaw, hindi na ilaw yung brake taillight natin pag naka-off. Ayan guys, hindi na nailaw. Tama nga. Pwede pala yun guys. Isa rin palang dahilan yan. Pag sira yung rectifier, ay ilaw na yung taillight mo. Na kahit naka-off yung susi. Mangyayari lang yan. Madidrain ng battery mo. Hinihigop niya eh. Ayan guys. Okay na. Ibalik na natin. Kabit na natin. Pero bago ko ibalik, napansin ko ang dumi-dumi na ito. Kaya ninisin ko muna. Ito pala guys yung paano pagpalit ng ilaw dito sa may speedometer. Ito lang yung guys binubunot lang to. Ayan o, ganun lang kadali. Kung gusto nyo palitan, andito lang. Pati yung wirings dito sa may, ito yung dalawang ilaw. Dalawa yan sa may signal light. Ayan dito. Ganun lang kadali pag gusto nyo palitan yung sa light ng speedometer nyo. Ang guys, bali binaklas ko na, skeleton ko muna yung mga flarings dito. Lilinisin ko muna bago ikabit, sayang pagbaklas natin. Guys, na-tapean ko na rin yung mga wirings, yung harness. Linisan natin. For 11 years ba naman dumi-dumi na ito. And kung guys, yung dito, kailangan ibalik nyo to, yung COT na to. Corrugated tube. Kasi ito yung nagpo-protecta dito sa wire. Nandito sa gilid eh.
Habang tumatakbo yung motor nyo, nagkakaskasan yan dito. Malamang yan eh, pag hindi nyo binalik to, magkakaputol-putol na yung wiring sa kaskas. Ayan, pupunta na dito sa wiring sa likod. Balutan na natin ng tape. Ayan, okay na. Pwede na natin ding linisin. Ayan guys, so grabe, okay na na ng kalawang yung putres. Naging putaragis na. Ayan o. Sira na yung tornilyoan ng pang putres natin. Wala na, kalawang na. Linisan ko na lang. Ang guys, yung tubig natin parang naging change oil na. Puro grasa, yan dumi. Ayan, tapos pwede na natin ibalik. Yo guys, okay na. Nabalik ko na. Ayan na. Pero guys, kanina ni-road test ko. Sumunod naman ng may sumunod na sakit. Yung kanina, pagbalik ko, tapos i-start ko ulit. Ayaw naman mag-push start. Pero hindi siya kagaya nung ayaw nang mag-push start nung una. Na wala siyang click yung starter relay. Ito, nandito. Ngayon guys, may click naman na yung starter relay dahil meron siyang fuse, hindi na pumuputok yung fuse. Ito guys, try natin start. Ayun guys, narinig niyo ba? Ito yun guys ilawan ko lang. Ito, starter relay nga. I-start ko guys maririnig yung may click sound. Yan naman guys ang problema. Bukas, kasi gabi na bukas try ko naman siyang linisan lang yung mga connector niya or yung mga tornilyo niya. Dilinisan ko lang. Pag hindi ito malam guys, papalitan na natin yan. Ito, sinakasabit lang ito Try ko katakan. Yan guys ito. Pero dahil nakiklik pa siya, ibig sabihin malaki pa yung chance niya na maayos pa to. Doon tayo nasa papunta sa starter. Yun na yung madalas na sira yung starter brush. Pinapalitan kasi yun, napupudpud. And guys, natanggal na natin. Check natin kung malinis pa. Wow, sobrang linis guys. Walang kadumi-dumi Wala tayong malilinis dito Kahit liyain kitang-kita pa, walang rust. Bali guys, hindi ko napapakita kung paano magpalit ng carbon brush sa may starter. Dahil masyado na rin mahaba itong video. At meron din naman akong na-vlog na yun last 3 years ago. Ililink ko na lang yung video na yun. Yung rotor, malinis pa naman pero lihain na rin natin. Ayan. Tanggalin lang natin mga itim para lumabas yung mga pagkatansong nila. Maganda yung contact. Okay, so kumintab na. Okay na to. Kalahati pa naman, pwede pa. Pero siguro mga 1 taon bago ko palitan. Wala kasi akong mahanap dito na original Kahit mga XRM 125 pwede sana yun dito. Wala lang mahanap dito sa amin. Pwede pa naman to kaya babalik ko. Ito yung spring niya. Tapos ipapasok lang natin. Tinutulak siya palabas papunta sa rotor para dumikit sa rotor. Para magkaroon siya doon ng spark pag push start. And positive. Tutulak lang natin kasi may spring siya palabas. Tapos ibalik muna natin yung washer niya. Para mamaya salpak na lang ng rotor. Ayan, spring naman ang negative. Tapos itulak din natin. Ayan guys, nakabit na natin ang starter motor. Itong ground naman, kasama na siya nasa tornilyo. Ito, tapos hindi ito bracket. Ayan. Ayan, bali yan na lang guys.